magtipon sa layunin na sabahin, purihin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa ating pagsisimula, alam natin ngayon, let's all say the goodness of God. Napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa ating mga buhay, sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. Purihin ang Panginoon. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life
Tayo po'y mabukas sa panalangin sa umagang ito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang banal, maraming salamat po sa araw na ito na inyong binigay at sa magandang panahon, bagamat makulimlim Panginoon, ay wala naman pong mga pagulan dito. Kaya kami po'y nakaparito sa inyong bahay sa bahay ng Katulusay. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa kalusugan, salamat po sa inyong pag-iingat at paggabay at pag-aakay sa amin, lalo sa mga pagkakataon na kami po ay nagkakamali, nadadapa, nagkakasala, Panginoon. Hindi kami pinapabayaan ng inyong biyaya na malubog sa pagkakasala, bagkus inaahon mo kami upang kami ay patuloy sa pagsisisi at pananampalataya at sa paglilingkod ng matapat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang nandito at maagang naghanda upang makapiling hindi lang ang bawat isa, kundi lalo ang iyong dahilang presensya sa aming kalagitnaan. Patuloy, O Diyos, pagpalain mo ng aming pagtitipon, Ikaw ang namuna sa amin at Ikaw ang maghanda sa bawat puso at sa bawat isip, Panginoon. Salamat po sa isang linggong nagdaan na puno ng inyong biyaya at mga pagpapala sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, problema, Panginoon, ay masagana rin. Subalit hindi ito mahihigitan kailanman ang inyong pag-ibig at biyaya, lalo sa mga anak mo na nagtitiwala at nagtatapat sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katugunan sa panalangin na inyong binigay sa amin itong mga nakaraan at sa mga panalangin na sagot sa panalangin namin na paparating na, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay na ikaw ay dumudulog sa ikaw ay dumidinig ng aming mga panalangin, Panginoon, at mga problema namin, ang mga pangangailangan namin, ang mga karamdaman namin, O Diyos, ay binibigyan mo ng kasagutan, ng katugunan, at kami, Panginoon, ay nagkakaroon ng kakayahan upang magpatuloy ng may kagalakan at may kasiyahan sa inyong harapan. Patuloy namin dinadalangin sa inyo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng inyong mga anak, lalo na sa mga nagtatapat, Panginoon. Pagpalain po ang kanilang mga hanap buhay, pagpalain po ang kanilang mga kabuhayan, sa mga nangangailangan po ng hanap buhay, O Diyos, sa iyong pangako na isusuklay ang aming pangangailangan sa araw-araw. Kami nagtitiwala, kaya Panginoon, pagkaloob ninyo ang mga trabaho ng mga kapatid, ng mga mahal nila sa buhay, na kailangan po nila sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain mo rin ang may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang lugar, sa malayong lugar, sa ibang bansa. Patuloy, O Diyos, Ikaw ang bumabay sa nila, lalo akayin mo po sila sa inyong bugtong na anak kung sila ay hindi pa kumana ng palataya. At patuloy mo rin tulungan ang mga anak mo sa kanilang mga kasalukuyang suliranin at kabigatan, Panginoon, mga problema na nagbibigay ng pag-aalala at magabag sa kanilang mga puso at buhay. Lord, hindi ko po alam ang mga problema ito. Marahil ito po ay problema sa sarili, sa asawa, sa anak, sa mahal sa buhay, sa pinansyal, o kung anumang problema, Panginoon, na ang mga anak mo ay nabibigatan. Lord, Ikaw po magbigay ng katugunan ayon sa kasaganaan ng inyong biyaya, Panginoon. Tulungan mo rin ang may mga karamdaman, Panginoon, lalo sa mga kapatid po namin at sa kanilang mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Patuloy Ikaw magbigay ng kagalingan sa kanila, O Diyos. Patuloy Ikaw po ang humipo ng kanilang mga nangihinang katawan, sapagkat higit sa pagtitiwala namin sa doktor, sa gamot o sa ospital ay sa inyo munang biyaya, Panginoon, kami nagtitiwala higit sa lahat, sapagkat ang mga ito ay instrumento mo lamang at Ikaw at tanging Ikaw lamang tunay na nagpapagaling at nagbibigay lunas sa lahat ng uri ng karamdaman. Nais namin alalahanin muli, Panginoon, si Madam Cecil, ang asawa ni Pastor Barts, Panginoon, na pinagdadaanan po ang malubhang karamdaman ng breast cancer, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong pagkakaloob ng
pangangailangan at pagkakaloob ng mga taong tumutulong sa kanila. Patuloy, Lord, kailangan pa po nila ito. Patuloy yung pumisupply sa kanila ito. Lalo higit, Panginoon, bigyan niyo po sa kanila ang kalakasan loob at pagtitiwala sa inyo at sa inyong kapangyarihan at mga salita. Dalangin ko, Lord, na malaki pa po ang kanilang pangangailangan. Tulungan niyo po sila, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa aming mga kaibigan na kung ganito po namin napaalam o na ipaabot ang kanilang sitwasyon ito, nawa, tutuloy niyo po sila magpusa po silang tumulong, Panginoon, sa malaking pangangailangan. At higit po sa lahat, Panginoon, ay continue po ang breast cancer na ito. At nawa ito ay walang anumang damage na magawa sa buhay at sa katawan ni Madam Cecil, Panginoon. Napakabata pa po niya at siya po'y nagmamahal sa inyo at nais po niya kayong paglingkuran, Panginoon, ng patuloy kasama ang kanyang mga anak na maliliit pa rin, Panginoon. Kaya, Lord, napakatapat na kapatid na ito at pagmamahal po niya sa inyo ay talaga namang hindi susukat sapagkat sa kabila ng mga pinagdadaanan niya ay hindi makikita sa kanya ang pagreklamo o ang anumang pagtangis na negatibo, Panginoon. Bagkus ang pagtitiwala niya sa inyo ay nagpapatuloy. Kaya isang encouragement po ito sa amin, Panginoon, na hindi ang ganitong malubhang karamdaman ang magpapabagsak sa pananampalataya at paglilingkod ng isang tunay na naglilingkod sa inyo, Panginoon. At nawa, ang bawat isa sa amin ay ilayo mo sa ganitong karamdaman, Panginoon. At huwag mong pahintulutan na ito ay dumako sa aming mga buhay at katawan, Panginoon. At kung sakali man, O Diyos, nawa ay taglayin po namin ang katapatan ni Madam Cecil at higit pa, Panginoon. Patuloy niyo po siyang i-bless, Panginoon. At encourage at comfort, Panginoon, sa inyong mga salita. Tulungan mo rin patuloy iba naming mga kapatid na may karamdaman si nanay, Panginoon, nahihirapan po siyang maglakad. Lord, patuloy bigay po sa kanya ang kagalingan. Si Sister Josie, patuloy namin nilalapit, Panginoon, na patuloy mong i-contain din itong karamdaman na pabalik-balik sa kanya. Nawa, O Diyos, ay patuloy po siyang bigyan ng kalakasan at kakayahan na magabi po ito sa inyong biyaya at habag. At sa mga iba po na may mga konting sipon, ubo, trangkaso, sama ng katawan, Panginoon, ikaw patuloy na humipo ng kanilang mga katawan. Nais din namin nalalahanin si Ate Lani, Panginoon, sa kanyang pagdadalang tao. Nawa, O Diyos, patuloy ikaw ang gumabay at mag-ingat sa bata sa kanyang sinapupunan at naway lumipas ang siyang kabuan at maging malusog po ang si Ate Lani at ang bata sa kanyang sinapupunan. At kayo rin ang magkaloob ng kanilang mga pangangailangan. Tunay nga na ikaw ay may tenga na nakakarinig, Panginoon, at laging nag-aabang ng aming mga panalangin at ikaw ay natutuwa sa mga pagkakataong lumalapit kami sa inyo kung ipagkatiwala ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Patuloy mo i-bless ang aming pagtitipon, maging ang aming Big Sunday mamaya, ang pag-iingat po ninyo sa lahat ng mga kapatid na paparoon. At patuloy ikaw maghanda sa bawat puso at sa bawat isip ng bawat isa sa pagtanggap ng inyong Ebanghelyo. Purihin ka sa umaga nito, O Diyos. Mahal po namin kayo. Patuloy nyo i-bless ang gawain na ito. Patuloy kayong tumawag ng mga individual at mga pamilya na sa inyong pagliligtas at sa paglilingkod sa inyo ng matapat upang makasama po namin sila, Panginoon, sa aming mga pananambahan at activities sa inyong harapan. Purihin ka sa umaga ito. Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan at sa bawat buhay na narito. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, ng aking at Diyos na si Jesus. Amen. Salamat po. Ay maaari na makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Tuloy-tuloy na po tayo, mga kapatid, dahil meron po tayong Big Sunday. Tayo po ay nasa uling bahagi na ng ating series of lesson sa aklat po ng Kolosas. Purihin ng Panginoon. Amen. Kailan lang natin ito sinimulan, mga kapatid. At bagamat may mga
ng Colosas. At tunay nga na mayroon pong certain joy, ano po, sa tuwing may aklat po tayo natatapos sa Biblia, no? Mayroong certain encouragement na binibigay ang Diyos sa atin na, uy, sa wakas, may natapos na naman tayong aklat sa Bible, ano? At tunay na mas nakaka-encourage ito kaysa sa pag-aaral sa Bible na patalon-talon kung saan-saan at walang continuity. At hindi ko po sinasabi na hindi yung nakaka-bless. Ang sinasabi ko ay mas tunay na nakaka-bless ang pag-aaral ko ng book by book and verse by verse sa salita ng Diyos. At mas nagiging sa biyaya po ng Diyos, mas nagiging malinaw po siya sa ating mga buhay. Let's go to Colossians chapter 4, verses 2 hanggang verses 6. Amen. At katulad po ng binanggit ko, mga kapatid, ay tatapusin na po natin ngayong araw itong aklat ng Colosas. Ang huling bahagi po nito ay ibabahagi ko mamaya doon sa Big Sunday dahil ako po ang nagkapagsalita doon. So mamaya ay ang pag-aaral po natin doon ay nasa Colosas, kabanatang 4, mula talatang 7 hanggang 18. So next Sunday po, Lord willing, ay magkakaroon na po tayong mga bagong series of lessons po sa salita ng Diyos. Kaya lang, nakakalungkot, meron tayong mga kapatiran na para bang hindi excited sa ating mga pag-aaral sa salita ng Diyos. Ako po excited ako, ano? Kasi una, nalalaman natin yung puso ni Paul o kung sino nang sumulat sa aklat ng ating pinag-aaralan at yung buhay, po, pananampalataya ng kanyang mga sinusulatan, ano? At nagiging parang kabahagi tayo ng mga iglesia na yon na kung saan ang ating Panginoon ay sumusulat sa kanila, ano? So, I hope itong excitement na ito ay maging equal sa ating lahat, ano, mga kapatid. At para yung ating pong joy sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay maging pantay-pantay. Ano? So ngayon, sa verse 2 ng ating teksto, ang sabi po niya, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. We all pray also for us that God will open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. God bless the reading of His Word. Tayo po manalangin sa mandali. O ang banal at dakila sa lahat, kami po'y muling dumako sa pagtitipon sa pinakamalagong bahagi na ang pangaral ng iyong salita, O Diyos, at lumalapit po kami muli sa inyo ang hingin, Lord, ang gabay at pangunguna at tuturo ng inyong makapangyarihang banal na Espiritu, sapagkat siya lang at aming siya lang ang maghahayag at maghahatid sa amin ng mga katotohanan ng inyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming mga puso. Dahil wala, Panginoon, ang tinig at ingay ng isang mangangaral kung ang inyong banal na Espiritu, O Diyos, ay hindi gagalaw at kikilos sa aming mga puso kung hindi niya bubuksan ang aming mga puso at ang aming mga kaunawaan sa mga salita po ninyo at sa mga katotohanan na nakapaloob dito. Kaya Lord, sa habag mo at biyaya, Lord, kumilos at mag-usap po kayo sa bawat isa sa aming mga buhay sa pamamagitan ng mga salita nito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamagatan po natin ang ating lesson sa umaga nito
Without prayer, there is no success. No prayer, no success. Especially po sa ating spiritual na buhay. Ano po? We have opened this book, mga kapatid, doon sa chapter 2 about the reality of the spiritual life, na kung saan ang spiritual na buhay ay totoo doon sa mga nasumpungan sa tunay na pananampalataya at tunay na pagsisisi sa Panginoon. Ang spiritual na buhay ay totoo doon sa mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos. At ito po ang ipinapakita ni Pablo na kung saan sa mga mananampalataya at tumanggap ng biyaya ng Diyos ay hindi magkakaroon ng tunay na katagumpayan kung wala pong panalangin. At napakahalaga po ng panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. Ano po, napakahalaga nitong spiritual virtue na ito, na kung saan ito po patunay na tayo ay nakaugat sa Diyos. At kung wala pong panalangin, mga kapatid, sa buhay ng isang nagpapakilalang Kristiyano, ito po'y pasusumpungan na laging malamig, malamya, nanghihina, nanunupaypay sa kanyang paglilingkod. Kung wala pong panalangin, ay dito mo makikita ang mga Kristiyanong napakabagal sa paglago sa kanilang buhay espiritual. Kung wala pong panalangin, mga kapatid, hindi mo masusumpungan ang mga Kristiyano na nagiging excited at laging sabik sa paglilingkod sa Panginoon. Laging sabik makarinig ng mga tunay na aral mula sa salita ng Diyos. Laging sabik sa panalangin at sa pakikipag-fellowship sa ibang mananampalataya. Kung walang panalangin, mga kapatid, ang lahat ng ito ay hindi masusumpungan sa tamang kalagayan. Kaya napakalaga bilang mga mananampalataya na tayo po ay nagnanalangin. Ang panalangin po sa likod ng pulpitong ito ay lagi po natin binabanggit na ito'y mahalaga. At dapat sa buhay ng isang Kristiyano, ito ay mayroong oras. Ang panalangin hindi po pwedeng pag naisip mo lang tsaka ka mananalangin. Ang sistipunon, mga kapatid, ikaw ay hindi mananalangin. Napakahalaga na ang panalangin natin sa Diyos ay may oras. Kung halimbawa, araw-araw kang gumigising ng alas 5 ng madaling araw, unahin mo ang panalangin. Gawin mo na ang alas 5 ng madaling araw sa buhay mo ay oras ng panalangin. At yung pagtulog, bigyan mo ng oras ang panalangin doon na siyang napakaganda ng araw mong isinisimulan mo at tinatapos mo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen po, mga kapatid. Napakahalaga po nito sa buhay ng Kristiyano, na kung saan kahit anong ginagawa mo, kahit abala ka, pag pumatak na yung oras ng iyong panalangin, yung oras mo, yung day sa Diyos, hihinto ka muna sa lahat ng mga bagay at dudulog ka sa panalangin. Tingnan po ninyo, ang sabi po rito, continue in prayer. Minsan, or madalas, dito pagka si pastor nananalangin, ang daming mga naglalakad, maingay, hindi maiwasan na nagkukwentuhan, pero mga kapatid, sa oras ng panalangin, ibigay po natin sa Diyos yung oras ng panalangin, mga kapatid. Yung mga bata, okay lang yan kasi hindi pa nila lubos na nauunawaan, pero yung matatanda, hindi po matanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. Pag oras ng panalangin, ibigay po natin sa Diyos. Pag oras ng panalangin, kaya po tayo yumuyuko at tumipikit. Hindi dahil ito'y sinasabi ng Biblia na kayo yumuko at tumikit, hindi po. Ito ay ginagawa lang po natin
failure, no success. Kaya, lagi natin sinasabi yung mga anak natin, kahit na maliliit pa, o sa mga kabataan, kahit na wala pang asawa, ngayon pa lang, dapat ipinapanalangin nyo na yung inyong magiging anak at magiging pamilya para pagdating ng araw na yan ay ipinagkaloob. Alam mo na yan ang kalooban ng Diyos dahil malawak naman na binigay yan sa iyo, dinilig mo na sa panalangin. Yung mga anak natin maliliit pa, pinapanalangin na natin sila. Pag sila'y malalaki na at may pamilya na, para pag dumating yun sa kanilang mga buhay ay magkakaroon tayo ng kapanatagan sapagkat alam natin na yun ay katugunan sa ating panalangin. Pero kung hindi po natin pinapanalangin yan at isang araw nag-asawa ng ganito o ganyan, tapos magbabahagi na kay pastor ng sakit ng ulo, pastor, hindi ko alam, ba't nag-asawa ng ganito o ganyan? Ang tanong, pinadalangin mo ba? Ang tanong, inakay mo ba sa Panginoon? Ang tanong, ginabayan mo ba? Lagi natin sinasabi na kung sila ay napupwersa mo na mag-aral, napupwersa mo na maglinis ng bahay, napupwersa mo na maglinis ng kwarto, na maglinis ng katawan, abay, marapat din na pwersahin din natin na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Darating po time na hindi po na po natin yung mapupwersa. Magkakaroon na yung sariling isip at sariling buhay. Kaya hanggang nandyan pa po yung karapatan na yan sa atin, gawin po natin ang lahat ng kapatid. Kasi minsan yung salita sa mga bata hindi sapat. Kailangan ng konting puwersa. Kailangan ng konting pagdiin. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So sa panalangin po, ang kapahayagan din ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ibig sabihin, kung kulang ka sa panalangin, kulang ka sa pagpapasalamat sa Diyos. Nagkakasundo tayo ng mga biyaya ng Diyos, ng mga pagpapala ng Diyos, ay laging lubos at sobra-sobra sa bawat isa sa atin. At hindi katiting sa mga ito, mga kapatid, na hindi tayo para magdapat. Subalit ito'y patuloy na yung pinagkakaloob ng Diyos sa atin ng masagana sa ating buhay. Kanina umaga lang, gumising tayo, humihinga tayo, maayos tayo. Kung inalala lang ng Diyos yung mga kasalanan natin kahapon, dapat kagabi pinatay na tayo sa ating pagkakatulog. Pero dahil mabuti ang Diyos, mga kapatid, ngayon gising tayo, matipasay tayo, dinala tayo ng Diyos sa bahay sa bahay. Iyan ang mga bagay na dapat palagi natin pinagpapasalamat sa Diyos. Pero kung kulang ka sa panalangin, kulang ka sa pasasalamat sa Diyos. Marahil pinuportray o pinapakita mo sa iba o sa marami na ikaw ay nananalangin, na ikaw ay nagpapasalamat. But God knows, kung kulang ka sa panalangin, kulang ka sa pagpapasalamat sa Diyos. Hindi nakakalugod sa Diyos na tayo ay hindi nagpapasalamat sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo laging nagpapasalamat sa Kanya. Ito ang kasalanan ng Israel pagkatapos silang itawid ng Diyos doon sa Red Sea, mga kapatid. Na kung saan pagkatawid nila doon ay nakalimutan na kagad nila ang mga kabutihan ng Diyos. Hindi na sila nagpasalamat, bagkus sila nagreklamo pa sa kanyang harapan. Ang nais ng Diyos sa kanila ay yung kadakilaan ng Diyos na sila'y pinalaya sa Egypt, itinawid doon sa Red Sea. Nais ng Diyos na yun ay lagi nilang alalahanin, ikwento nila sa kanilang mga anak, ikwento nila sa kanilang mga apo, sa kanilang mga apo sa tuhod, sa kanilang apo sa talampakan, sa kanilang mga apo sa... Ano pa bang pagkatapos ng talampakan? Yun ang nais ng Diyos na yung kabutihan niya ay pinapasa natin sa lahat para hindi lang tayo nagpapasalamat, kundi maging yung mga anak natin, yung mga apo natin, at yung mga susunod pang henerasyon. Yun ang nais ng Diyos sapagkat ang Diyos ninanais niya na tayo ay magpasalamat at sumamba sa Kanya. Subalit kung nakakalimutan natin itong pasalamatan, sigurado nakakalimutan din natin ikwento at ibahagi sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. Continue in prayer, sabi niya, and watch in the same with thanksgiving. Ibig sabihin, hindi ka maaaring manalangin nang hindi nagpapasalamat sa Diyos. Huwag tayong bungay sa iba na tuwing may sakuna, tuwing
may trahedya, tuwing may malalang karamdaman lamang, tsaka, uy, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po kami pabayaan. Ano po itong dumating na ito? Tulungan niyo po kami. Hindi po ganon ang panalangin, mga kapatid. Ang panalangin ay tuloy-tuloy. Kahit na minsan, nagluluto ka, kahit na minsan, naglilinis ka ng bahay, naglalaba ka, o nagdadrive ka, ang isip, ang puso mo, kung yan ay mapanalangin, laging nandun sa mga bagay na iyong ipinapanalangin sa Diyos. Ang panalangin po ay tuloy-tuloy, mga kapatid. Verse 3, ang sabi niya, with all praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may speak, or that I may make it manifest as I ought to speak. Tingnan niyo po, maging si Apostle Paul, sa kabila ng siya, si Apostle Paul, humihingi po siya ng panalangin. Mga kapatid, kung kailangan ni Paul ng panalangin, na siyang pinakadakilang apostol, lalo na po tayo, mga kapatid. Kailangan mo ng panalangin, kapatid. Kailangan mo ng panalangin, kapatid. Kailangan mo ng panalangin. Kaya magdala na po tayo, panalangin po tayo palagi. Huwag po kayong mahiya na humingi ng mga panalangin po ninyo. Kahit minsan, yung panalangin na halimbawa, hindi nyo mabanggit, Pastor, may problema po ako, hindi ko mabanggit, pakipanalangin ko. Kaya tayo nagpapasalamat kapag kayo, mga kapatid, humingi ng panalangin. Magdalangin lang po tayo. Lagi po namin kayo pinapanalangin, mga kapatid, nawa kami ay pinapanalangin din po ninyo. Ang sabi ni Paul, ipanalangin niyo kami na ang Diyos ay magbukas ng mga pintuan para sa Ebanghelyo. At para yung magsasalita namin ay maging malinaw. At kung ano yung dapat namin sabihin ay masabi po namin. Yun ang sabi ni Paul. Dahil alam ni Paul na kahit gaano siya tinitingala ng marami ay wala pa rin sa kanya ang resulta ng kanyang mga ginagawa nasa Diyos pa rin. Kaya sabi niya, ipanalangin niyo na ang Diyos ay magbukas ng mga pinto o ng mga puso, ng mga kaunawaan na napapaabutan ng Ebanghelyo. At nawa sa mga taong ito na binuksan ng Diyos ay ang kanyang katotohanan ng aming maibahagi patungkol sa Ebanghelyo. Yun po ang hinihingi ni Paul. At yun din ang kailangan natin. Kaya mag-pray po tayo, kapatid. Ipanalangin po natin itong ating gawain. Ipanalangin natin ang bawat isa na tayo gamitin ng Diyos upang abutin ang iba at makakay sila sa katotohanan ng Diyos. Kung wala pong panalangin, mga kapatid, sa isang church, ang church na yon ay patay na. Kung kakaunti ang panalangin sa isang church, ang church na yon, mga kapatid, naghihingalo na. I don't care kung gaano kaganda yung building nila o yung gusali nila, kung gaano yan ka-furnish, kung meron yung mga magagandang mga kagamitan, very comfortable ang mga tao. Kung walang panalangin dyan, ang church na yan ay patay. Kung kakaunti ang panalangin dyan, ang church na yan ay naghihingalo na. Mga kapatid, ayaw po natin maging patay ng church. Amen? Ayaw natin maging patay o naghihingalong church. Kaya manalangin po tayo, mga kapatid. Let's pray, mga kapatid. Verse 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Taglayin po natin ang mga aral na natutunan po natin, hindi lang dito sa loob, mga kapatid, kundi maging doon din po sa labas. Kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, kung tayo nagsasama-sama, mga kapatid, nawa tayo rin po ay susunod sa Diyos tuwing tayo hindi nagkakasama-sama. Yun po yung sinasabi ni Paul dito. Samantalahin natin ang oras sa pagsunod natin kay Kristo. Verse 6, ang sabi niya, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to act.